Magandang gabi mga kabalita, ito ang mabilis, tama at napapanahon. Ito ang Express Balita. Ako po si Ella Molina para sa Balitang Showbiz. Para sa Showbiz Balita, emosyonal na humingi ng tawad ang aktres na si Maris Racal kasunod ng isyong kinasasangkutan niya at ng kanyang on-screen partner na si Anthony Jennings. Binasag na ng aktres na si Maris Racal ang ilang araw ng pananahimik matapos na maisapubliko ang screenshot ng kanilang pribadong pag-uusap ng aktor na si Anthony Jennings. Inamin ni Maris ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa mga nasaktan lalo na sa kanyang mga taga-suporta. Kwento ni Maris sa mga nagdaang buwan, naging sweet at malalahanin si Anthony at kinumpirma sa kanya ng aktor na single na siya. Dagdag pa ni Maris, ilang beses niyang tinanong ang aktor kung kailan maglalabas ng pahayag tungkol sa breakup nila ni Jam Villanueva dahil sa pambabatikos ng mga netizens. Sinubukan din ni Maris na kausapin si Jamela para alamin ang totoong relasyon nila ni Anthony. Matapos namang umami ni Anthony na hiwalay na sila ni Jamela, ay laking gulat ni Maris na makita ang mga pinost ng screenshot ng private conversation nila ni Anthony. Dahil sa kaliwat kanang pambabatikos, aminado si Maris na napuno siya ng hiya sa lahat ng naisapublikong detalye. Sa kanyang paghingi ng paumanhin sa lahat, giniit ni Maris na hindi siya perpekto. Panibagong good news sa sport. Pasok na sa 2025 FIBA Asia Cup ang Gilas Pilipinas. Malinis na 4-0 record sa qualifying round ang naitala ng Gilas kasunod ng kanilang panalo kontra Hong Kong nitong nagdaang Nobyembre 24. Tinambakan ng Pilipinas ang kalaban sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa score na 93-54. Dahil dito, nanatiling undefeated ang Pilipinas sa Group B. Pero ayon sa pamantayan ng FIBA, kailangan munang may panalo ng New Zealand ang laban kontra Chinese Taipei bago masiguro ang pwesto ng Gilas. At nitong Nobyembre 25, nagtagumpay ang New Zealand kaya opisyal nang nakapasok ang Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Huwebes, Nobyembre 14, nang umukit ng kasaysayan sa FIBA ang Gilas, Pilipinas matapos talunin ng tall blocks ng New Zealand sa kauna-unahang pagkakataon. Analisa Bungkay, nag-uulat, Express Balita. Magandang gabi mga kababayan. Sa gitna ng patuloy na hamon ng ating bayan, marami ang nag-aabang sa kaganapan sa larangan ng politika. Sa mga nagdaang araw, naging sentro ng diskusyon ang matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa di umano'y banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kontrobersyal na pahayag na ito ay binigyang diin ng mga lider ng Kamara. Kabilang na si House Speaker Martin Romualdez na agad na nanawagan para sa kalinawan at pananagutan. Ayon naman sa National Security Council, seryoso nilang tinitingnan ng anumang banta sa seguridad ng Pangulo, kasabay ng patuloy na pagsusuri kung ang naturang pahayag ay simpleng figure of speech o tunay na panganib. Hindi rito natatapos ang drama sa politika. Sa harap ng mga akusasyon, nagiging mas matindi rin ang hamon sa moralidad at kredibilidad ng mga lider sa bansa. Sa Senado, mas tumitindi ang debate ukol sa transparency at accountability, lalo na't nalalapit ang 2025 midterm election. Pinangangambahan ng mga eksperto na ang eleksyon ay maaari maging laban hindi lamang sa pagitan ng mga partido, kundi laban na rin sa mga political dynasty na matagal nang namamayagpag sa bansa. Ngayon, higit kailanman, nananawagan ng mga progresibong grupo para sa pagkakaisa ng oposisyon upang maitayo ang isang alternatibong pwersa laban sa sistemang kontrolado na makapangyarihang angkan. Mga kababayan, ang ating boses ay mahalaga, kaya naman manatiling mapagmasid, makialam, siguraduhin ang tama ang ating magiging pasya. Ito po si Neros Malto, nagbabalita at maraming salamat. Kung mahilig kang mamili, abay, isa ka sa may mga malaking ambag sa ekonomiya mula Abril hanggang Hulyo. Kabilang ang malakas na benta ang wholesale at legal trade kaya't lumago ng 6.3% ang kabuuang kita ng mga produkto at serbisyo sa bansa.
nitong second quarter mas mabilis sa paglago noong first quarter. Malaki rin ang ambag ng mga tinatayong infrastruktura ng pamahalaan pati ng information and communication. Ito na ang pinakamabilis na paglago sa nakaraang quarter, halos pantayan ng 6.4% noong unang quarter ng 2023. Mas mabilis pa nga ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa Malaysia, Indonesia, China, bagamat mas mabagal sa Vietnam. Significant development brings our real GDP growth rate or GDP growth to 6.0% for the first half of the year, keeping us on track to achieve our target growth rate of 6 to 7%. Kambal ng paglago ng ekonomiya ang pagtaas ng produksyon. Ibig sabihin marami ang kailangang trabador kaya nabawasan ang mga walang trabaho. Pero sa unang buwan matapos ang second quarter, hamon naman ang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin at serbisyo na bumilis ng 4.4%. Si Aling Neneng halimbawa, hindi na raw kumakain sa labas o bumibili ng mga bagong gamit lalo't sa pagkain pa lamang ubos na ang bad. Pero ini-expect mo kahit pa paano nakakatabi ka. Wala ka rin. Eh, bibili ako ng isda halagang 300. Tapos may papuputo to ng Ayon sa web target ng pamahalaan na maibaba sa 9% ang poverty o kahirapan sa bansa sa taong 2028. Pero mangangailangan daw ito ng tiyaga at patuloy na paglago ng ekonomiya. We strive to ensure that we'll go back, we'll revert to the longer term decline in inflation. There's no magic to enriching our lives. We have to be patient in pushing for sustained growth and sustained job generation. William A. Marcos, nakatuloy, 24 Magandang araw Pilipinas at sa buong mundo. Ako si Christina Armimay, maghahatid ng tapat at makabuluhang impormasyon. Una, ang tungkol sa mga pangyayari sa komunidad, kahirapan at mga isyu sa panlipunan. Simulan natin ang balita ngayon at narito ang malaki at mga makabuluhang balita sa araw na ito. Formal nang sinampahan ang impeachment complaint formal ng inihain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, December 2 o ay inihain o inendorso na akbayan ng party list. Dumating din si dating senator na si Laila De Lima sa tanggapan Secretary General kasabay ng paghahain ng complaint emplacement ayon kay De Lima. Siya ang spokesperson ng mga complainant at sinasabi na kumpleto ang nilalaman ng kaso. 5 ang ground na binabanggit tulad na culpable violation, constitution, bribery, theft and corruption, fertile public trash, and other high crime. Sa ulo ng balita, magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo INC bilang pagtutol sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa INC, sumusuporta sila sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutulan ang impeachment dahil mas dapat unahin ng gobyerno ang mas mahalagang problema ng ating bansa. 2 impeachment complaint ang sinampa laban kay Duterte kabilang ang isyu sa paggamit ng confidential funds. Gayunpaman, nililinaw ni Rep. Joel Chu na hindi tinalakay ang impeachment sa isang fellowship sa Malacanang na dinadaluhan ng mga kongresta. Ang INC ay naninindigan para sa kapayapaan at umaasang maiwasan ang anumang kaguluhan kaugnayan ng isyong ito.